Batang Pasigueño, sana matuto tayong sumunod sa batas. Dapat yan ang pag-usapan sa mga concert na to. Paalala sa mga kabataan na umatin doon na dapat sumunod tayo sa batas, maging mabuti tayong mamamayan. At sana yung nag-organize, itinuturo sa kanila ito at huwag gumawa ng baluktot na dahilan para lang ipagtanggol yung mga bagay na sila ang may kapabayaan. It all started, Mr. Presiding Officer, when a certain group held a concert last September 28, 2024 in Arcovia, Mr. Presiding Officer. It is sponsored by a company. Sabi nila, a charity foundation under a company, Mr. Presiding Officer. Maybe I should not mention the company's name since alam naman din po ito ng buong Pasigueño. Pero ang grupo po na nag-organisa nito ay ang Batang Pasigueño A. Yun yung nabasa ko, Mr. Presiding Officer. At ginanap nga po ito. At malinaw po na ito po ay galing sa kanilang imbitasyon, ito po ay isang music festival. O sa madaling salita, isa po itong concert. Dahil kahit po doon sa kanilang invitation, nakalagay po, the show starts at 7 p.m. Ibig sabihin, ito po isang show, ito po isang concert. Tama rin po, Mr. Presiding Officer, na ito po ay hindi isang rally. Malinaw na malinaw po. And dahil po hindi nakakuha ng permit para sa okasyong ito, ang Charity Foundation, pati na po ang organization na nag-organisa ng concert nito, our beloved City Mayor called out the attention of this group during our flag ceremony. At nilinaw po ng ating City Mayor na mayroon po tayong batas na nakakasaklaw pagdating po sa sasagawa ng mga special events, particular po sa concert na kailangan pong kumuha ng permit. Bakit po? Dahil kailangan pong mapangalagaan natin ang seguridad ng ating mamamayan. Yan po ang napakalinaw. Pero, Mr. Presiding Officer, sinagot po ito ng may-ari po ng kumpanya at sinate po nila ang isang batas. Please, ito po, nasa screen po, ang Batas Pambansa bilang 880 na ipinasa noong Oktubre 22, 1985. At ang title po nito ay an act ensuring the free exercise by the people of their right peaceably to assemble and petition the government for other purposes. Ito po ay sagrado. Batas na sagrado po para sa mga kasamahan natin na nakikipaglaban sa kalsada. Napakalinaw po, Mr. Presiding Officer. Ginawa itong batas na ito para hindi po mangyari uli na nasiil po ang karapatan ng ilang mamamayan natin na hindi po pagpahayag ng kanilang hinaing sa ating gobyerno. Napakalinaw po yan. At tama po na hindi po dapat mangyari ito uli. At dapat pumanaig itong batas na ito pagdating po sa mga peaceful assembly. At tama rin po, Mr. Presiding Officer, ayon sa batas na yan, na kapag isinagawa po sa mga pribadong lugar, ay maaari na rin po na hindi kumuha ng permit. Again, sinasabi po ng batas, ito po ay para sa mga peaceful assembly o mas kilala po natin sa tawag na rally. At Mr. Presiding Officer, question din po nila na kapag private gatherings daw po, ay dapat hindi po kumukuha na ng permit. Alam ko naman po, sabi ko nga sa aking post, naaawa rin naman ako sa nabigyan ng payo nito na ito po ang gamitin. At ito ang pinaniniwala nila. Dahil alam ko naman po, ito po ay legal advice mula sa kanilang mga legal advisors. Ako rin naman po ay mga may legal advisors, pero pag ako po, inaaral kong mabuti kung tama po ba ang kanilang advice. Dahil sabi nga,
Ignorance of the law excuses no one. Ibig sabihin, kapag pinaniwalaan mo to, ikaw ay ignorante kung hindi mo pinag-aralan at hindi mo nalaman na may pagkukulang at pagkakamali sa mga legal advice na iyong natatanggap. At Mr. Presiding Officer, meron nga pong batas na nagsasabi, no? At ito po ay nasa ating RA 7160 o Local Government Code na dapat pong pangalagaan natin ang welfare ng ating mamamayan. At yan po ay inatas. No? Yan po ay inatas sa mga namumuno sa ating lokal na pamahalaan. At basahin ko lang po ang unang paragraph po ng Section 16 ng RA 7160. Ang sabi po dito, every local government unit shall exercise the powers expressly granted, those necessarily implied therefrom, as well as powers necessary, appropriate, or incidental for its efficient and effective governance, and those which are essential to the promotion of the general welfare. At babasahin ko po, medyo mahaba, ang dulo ng paragraph nito na nakalagay po, maintain peace and order and preserve the comfort and convenience of their inhabitants. Ibig sabihin, talaga po, no, ibigay po, no, inatang po sa balikat ng lokal na pamahalaan na masiguro na safe po ang ating mamamayan, lalo na po kapag mayroon po mga gathering na katulad nito. Maalala po natin at sana wag na mangyari. Kumuha naman ng permit, pero nung dati po ay bubisita dito, no, ang sa Ultra. Kung naala, Ultra pa ang tawag ng panahon na yon, na nagkaroon po ng stampede dahil sa dami po ng tao. Imagine natin, kung wala pang permit at wala po pong mga personnel, ang lokal na pamahalaan at wala pong personnel ang PNP doon. Nangyari na po ngayong gulong yung paano pa po kung wala pa pong tayong mga personnel na nando doon. Kaya nga po, meron din po tayong lokal na ordinansa na nagsasabi na dapat tayo ay mag-secure ng permit. Yan po. Ito po ang Ordinance Number 57, Series of 2020, na hindi po ito ang una. Nagsimula, sige, wag kang pakilipat. Nagsimula ito noong 1992 pa. No? Itong ating Revenue Code. Pero, sinasabi nila, ito daw, ang sinasabi lang daw nitong batas na to, nagtataka ko, ba't hindi naiintindihan na nagpapaliwanag? Sabi, ito lang daw ay implementation of fees at tax. Pero babasahin ko po, Mr. Presiding Officer. Sa Section 4.1 po, Section 98, Imposition of Tax, the city administrators shall issue the permit on the hereunder imposed tax on ambulant and itinerant amusement operators during fiestas, fairs, sports, physical fitness, business, advertisements, and like to it. Meaning, kasama rin po dito ang concert, Mr. Presiding Officer. At sino ba ang nagsasabi na dapat mag-impose ng ganito? Meron po ulit tayo, no? Sige, pakilipat ng slide. Ang Citizens Charter po natin. Na ito naman po ay pinag-uutos ng Republic Act number 11032. At ang sinasabi po dito sa ating Citizens Charter, all government agencies including departments, bureaus, offices, or government-owned and or controlled corporation or LGUs shall set up their respective most current and updated service standards to be known as the Citizens Charter in the form of information billboards which shall be posted at the main entrance of offices or the most conspicuous place in their respective websites in the form of published materials written either in English, Filipino, or in the local dialect and detail. Iniutusan po tayo nito, Mr. Presiding Officer. At makikita po natin sa ating Citizens Charter, Mr. Presiding Officer, next slide. Yan po, special permit for events. Sabi, ang Office of the Division na dapat maglabas nito ay ang
Office of the City Administrator. Type of transaction, government to citizen, government to business, government to government. Who may avail? Applicants who wish to hold events at events places, whether public or privately owned within the territorial jurisdiction of Pasig City. Ano po ang mga requirement? Dali lang naman. Letter of request. Where to secure? Yung galing po sa aplikante. Traffic clearance, saan galing? Sa TPMO. Barangay clearance, kung saan barangay nando doon ang lugar o events place na pagdadausan ng inyong mga special events. Emergency contingency plan o security plan mula po sa Philippine National Police. Ito po isa sa pinaka-importante. At proof of payment na pinaka-list. Na minsan naman ay wini-waive din ng ating lokal na pamahalaan. Bakit kailangan kumuha ng permit at nakalagay itong emergency contingency plan? Para po sa general welfare ng ating mamamayan. Napakasimple po ng batas. Hindi po ako abogado, pero sisiguraduhin ko po na ito po ang gagamitin ko kung sakasakali po. Dahil ako po ay event organizer din bago po ako maging konsihal. Nakapaglingkod po ako sa iba't ibang mga pribadong kumpanya. Sa ABS-CBN, GMA7, TV5. At kada po mag-gather kami ng ganitong okasyon, sinisigurado po namin na meron po kaming permit para po sa, hindi lang po ito, para po kailangang bayaran o kumita ang gobyerno, para po sa seguridad ng mamamayan na minamahal po nitong ating gobyerno, na minamahal ng administrasyong ito sa pangunguna ni Mayor Vico Soto. Mismo nga po, next slide. Mismo, ang ating pong Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos kumuha ng permit. And may I read ang kanilang permit laman. In your letter, you requested for a permit to hold a UNITEAM concert / fellowship at Metro Walk Commercial Complex in Meralco Avenue. Concert ng ating Pangulo. Sasabihin ba natin, mali ang ating Pangulo? Mali ang kanilang legal team na ang tinignan nila ay kailangan kumuha ng permit? At siniguro nila dahil naiintindihan nila ang batas ng ating mahal na Pangulo na kailangan nilang kumuha ng permit for the welfare of the people who will attend. For the security of the people who attended the said concert. Napakalinaw naman po. Hindi naman po kailangan magpaligoy-ligoy pa. At nabasa ko sa isang diskusyon ng mga abogado mula sa ating pamahalaang lungsod at isang individual na mula naman po at tingin ko naman po ay talagang abogado rin ng nasabing kumpanya. Sinasabi nila bakit daw sila lang daw ang tinitignan at hinahanapan ng permit. Nagpakita na nga ako. Kumuha po ng permit ang ating Pangulo na kandidato noon na si Ferdinand Bongbong Marcos. Actually, nagkaroon po ng event uli noong nakaraang linggo sa Rizal High School. Kumuha na ng permit ang ating mahal na Pangulo. Pero ito po ang pinakamaganda. Sabi nila, pinag-iinitan lang daw sila at wala naman daw yatang kinukuhang permit ang ating pamahalaang lungsod sa ibang mga grupo na nagdadaos ng espesyal na mga okasyon, mga special events. Ito po ang data. Year 2023. Metro Tent, Metro Walk. Masipag kumuha ng ito dahil madalas mayroong event dito. 56 po na permits. Parklinks, isa. Inares, 40. Arcovia, 4. Bridgetown, isa. Kung saan nandito tayo ngayon. Noong year 2024 naman, itong ating taon, ganun din. 70 sa Metro Tent. Parklinks, 14. Sa Inares, ay 36. Sa Arcovia, 2. At sa Bridgetown, 9. Malamang kasama yung event na nakakasabay nitong Batang Pasigueño, sana matuto tayong sumunod sa batas.
Dapat yan ang pag-usapan sa mga concert na to. Paalala sa mga kabataan na umatin doon na dapat sumunod tayo sa batas, maging mabuti tayong mamamayan. At sana yung nag-organize, itinuturo sa kanila ito at huwag gumawa ng baluktot na dahilan para lang ipagtanggol yung mga bagay na sila ang may kapabayaan. Which is, napakasimple, sundin natin ang batas dahil ang gumagawa ng batas ay ang inihalal natin at ang inihalal natin ginagawa ito para sa mamamayan. At naniniwala rin ako na itong mga batas na ito ay inaaral ng mga lawyers at mga abogado. Sabi nga sa kanilang sinumpaan, no, kapag, ewan ko, sana tama ito, Attorney Nick, sa oath ng mga lawyers. And so I shall work towards promoting, part lang po babasahin ko, I shall work towards promoting the rule of law in a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. At sabi pa, I shall do that falsehood, nor shall I pervert the law to unjustly favor or prejudice anyone. Napakalinaw. Dapat po talaga, naniniwala po ako, no? Naniniwala naman ako, alam ko po, kahit po ang kriminal, no, ay may karapatan po na ipagtanggol ng kanilang sarili. May karapatan din sila na kumuha ng abogado para ipagtanggol sila. Pero may mga bagay din po na kapag po mamangmangin na natin ang mamamayan para lang po ilusot ang mga ayaw pong sumunod sa batas, ito po ay mali na at tingin ko wala na po sa sinumpaan ng sinumang abogado o tagapagtanggol. Mr. Presiding Officer, kaya po sinuot ko, bibira ako pong suotin ang aking white tie. Totoo, pangalawang beses ko palang sinuot to. Bakit po? Sinuot ko po ito bilang simbolo po na wala naman akong hangaring iba. Kundi lang po ipaliwanag sa mamamayan kung ano yung tama. Pure as white, kailangan na po natin malaman kung ano po ang tama. Sabi ng lola ko, gawin mo yung tama at hindi ka magkakamali. Isang mensahe na naging guiding principle ko po hanggang sa makatungtong ako dito. No? At kaya ko lang pong ginawa to, itong speech na to, Mr. Presiding Officer, dahil under attack, under question po ang ating konseho na gumawa nitong ordinansa na to. Ng itong ordinansa na to, na naaayon naman po sa batas. Ngayon, ang sabi rin, kung may question ka, nabasa ko rin dun sa kanilang diskusyon sa sa Facebook post niyo na sabi daw, mukhang mali daw yung ordinansang iyon. Mr. Presiding Officer, ayon din po sa batas at alam din nila to na makakapagdeklara lang ng isang ordinansa ay hindi po naayon sa batas o unconstitutional ay ang tamang korte. Ngayon, kung ang tingin po nila, mali itong batas na ipinasanan nila, bago lang, tama naman sila, bago lang tayo. Kasi yung isa sa nagko-question dito ay nanungkulan na rin naman. Nagugulat nga ako. Ang data natin, 2004 to 2017, walang code. Dapat binabago yan lagi. At kung ginawa lang siguro ang trabaho, nakita nila, at tingin nila talagang hindi tama ito, hindi dapat inamyendahan nila. Dahil ito ay ngayon po ay pinaiiral pa rin natin, kailangan dalhin po nila sa korte. At sabihin nila na hindi po tama itong batas na tingin ko po ipinasa noong 2020 naman naging kasamahan niya sa konseho at noong 2017 po pala. No? Specifically, the Ordinance Number 51 Series of 2017. Tingin ko naman, nung binasa ko, napakagaling din naman talaga ng mga may akda nito. Yun po ang kanyang kailangan questionin. Kung kailangan po talaga yung sabihin na itong mga ipinapatupad natin ay mali. Kung itong pinapatupad natin ay hindi naaayon sa batas, so be it. File it to the proper court at dun po tayo magdiskurso at
Isa lang po ang masasabi ko, Mr. Presiding Officer. As the majority floor leader of the 11th Council, hindi ko po papayagan na atakihin ang ating konseho at sasabihin, no, na mali yung ating mga ipinapatupad. Kung ito naman ang nasusulat, kung ito naman, open po ang ating record. Mr. Presiding Officer, open po ang ating secretariat. Pwedeng-pwede nilang kunin. Lahat po itong aking binasa.